Magandang umaga, Sandro, at sa inyong lahat. Live mula dito sa Pag-asa Weather and Flood Forecasting Center, narito na ang latest sa ating panahon. Sa bahaging ito ng ating programa, atin po makakasama si Ginoong Jory Lois upang sagutin ang ilang katanungan natin tungkol sa ating panahon ngayong araw na ito. Magandang umaga, sir. Magandang umaga, Earl. Magandang umaga muli, Pilipinas. Unahin na po natin, Ginoong Lois, ang usapan ng El Nino, no? Tinataya nga na magsisimula ito o inaasahan na mga epekto nito ay magsisimula sa mga susunod na buwan. Ngunit mayroong mga ilang epekto ito sa ating bansa. Ano-ano po ba ang mga pangunahing epekto ng El Nino conditions at nararanasan na po ba natin iyan dito sa Pilipinas ngayon? Sa ngayon, Earl, hindi pa natin nararanasan to. Pero inaasahan natin na ang El Nino magsisimula yan by this month, itong June. Pero ang epekto niyan ay sa last quarter pa ng taon. Na kung saan usually lalo't pagka strong po yung El Nino, nagkakaroon po tayo ng tinatawag na tagtuyot. So, pag nagkakaroon po tayo ng tagtuyot, yung kumbaga pagkukulang sa mga pag-ulan doon sa ibang mga lugar, ay nagkakaroon po tayo ng tinatawag na domestic water supply shortage. Ito pong water supply natin, hindi lamang po sa iniinom, kundi ginagamit din po ito sa irigasyon para po makapagtanim ng ang ating mga magsasaka at makapag-ani para po sa kakainin ng sambayan ng Pilipino. Kaso po, pagka nagkaroon ng tagtuyot, hindi na po sila nakakapagtanim. So ang nangyayari, nawawalan po sila ng trabaho. At dahil po sa hindi na rin sila makapagtanim, yung kakulangan o nagkakaroon ng kakulangan sa pagkain o nagkakaroon ng food shortages. So wala na pong trabaho o marami sa ating mga kababayan sa lalawigan nawawala ng trabaho. Ang gagawin po dyan, pupunta po sila sa urban centers na kung saan available po yung mga trabaho. Kaya po nagkakaroon tayo ng tinatawag na migration to urban communities. At pag dumami na po yung populasyon dito sa urban centers, nagkakaroon din po ng problema. Unang-una sa health. Dahil po mas mabilis kumalat ang mga communicable diseases pag marami na pong tao sa isang lugar. And at the same time, syempre, pag kulang na sa tubig, kulang na rin yung para po sa sanitary at sa hygiene, personal hygiene po natin na ginagamit nga po itong tubig. So, nagkakaproblema po talaga tayo sa ating mga kalusugan. So, ito po yung mga epekto nitong posibleng epekto nitong El Nino na maaari po nating maranasan sa last quarter po ng ating taon. Yan nga mga kaibigan, hindi pa naman nagsisimula ang El Nino o ang mga epekto ng El Nino conditions ay hindi pa natin nararamdaman itong mga nakarang araw. Inaasahan na magsisimula ito sa Hunyo at fully na mararamdaman natin later this year. At ito nga ay mayroong mga iba't ibang epekto na mala-domino effect at magsisimula nga yan sa tagtuyot o sa pag-init ng panahon. Napag-uusapan na rin ang pag-init ng panahon, Ginoong Lois, kapansin-pansin nga na mas mainit ang temperatura dito sa mga pangunahing lungsod sa may bansa. At isang factor dyan ay dahil sa nababalot ito ng konkreto at maraming infrastruktura dito sa mga lugar na ito. Ano po ba yung urban heat island effect at paano ito nakaka-apekto sa temperatura dito sa mga lugar na ito? Okay, itong urban effect na to, heat effect, ay dulot po ito ng tinatawag nating infrastructure o mga struktura dito sa particularly dito sa urban center like Metro Manila. So marami na po dito na puro bato. Yung mga buildings, bato, yung ating mga daanan, puro bato po, kukunti na lang yung tinatawag nating mga kalupaan dyan. At ang mga ang mga materials na to ay nag-a-absorb po siya ng init galing po sa araw. At ang difference po nito ay mabagal po yung pag-release ng kumbaga ng init compare po dito sa rural areas na kung saan mas mabilis po yung pag-release ng init. So nagkakaroon ng temperature difference between urban centers at rural area. So ito po yung tinatawag na urban heat effect.
Yun nga mga kaibigan, ng urban heat island effect ay nararanasan dito sa mga syudad o sa urban places. At ito nga ay dagdag sa init ng panahon ay ang pagsingaw rin o ang hindi paglabas ng heat galing sa mga structures. At ito na rin ay dagdag dun sa mga nilalabas na init ng mga kotse, ng mga gusali at ng iba pang mga lugar dyan sa may syudad. Sunod nga dito, Ginoong Lois, ay mainit nga ang panahon at inaasahan na magpapatuloy ang ganitong temperatura. Pero magbalik tanaw po tayo, ano po ba ang highest temperatures kahapon na naitala ng Pag-asa? Nakapagtala po tayo ng mainit na temperatura dito sa Cabanatuan, 39 degrees Celsius. At dito naman sa Tuguegarao City, kasama dyan yung Isabela State University, yung istasyon natin doon, nakapagtala naman ng 38.7. At dito sa Naiya, 37.9, sa Sangli is 37. At dito po sa Metro Manila, nakakuha po tayo, or dito sa Science Garden, nakakuha po tayo ng 36.5, which is 0.1 na difference lang po na nakuha natin nung nakaraang araw. So, inaasahan pa rin ng, dito sa Metro Manila yung mainit at malinsangang panahon para po sa araw na to. Yun nga mga kaibigan, na inaasahan na magpapatuloy na consistent na higit sa 35 degrees ang init ng panahon dito sa mga pangunahing lugar dito sa bansa at sa malaking bahagi ng bansa. At magpapatuloy nga ito sa mga susunod na araw dahil umiiral pa rin ang easterlies at dahil mainit nga ang ating temperatura. Napag-uusapan na rin po ang increased temperatures. Iba pa nga ang nararamdaman natin dito sa recorded temperatures na ating nakakalap. Ano po ba yung inaasahan nating paglalaro ng temperatura ngayon at ano ang rehistro nito sa heat index ngayong araw? At dahil nga inaasahan natin na iinit muli o mararanasan natin yung pag-init dito sa Metro Manila, aabot po ng 40.1 yung mararamdaman nating init. Ito po ay, paunawa po, ito po yung sinasabi ko, sa shaded area pa lang po ito. Dahil once na kayo po nagbilad pa sa araw, mas malaki po yung dagdag na temperaturang mararanasan po ng ating katawan. So dito sa Metro Manila, 40.1 yung inaasahan nating init na mararamdaman. Sa Metro Cebu, 38.8 at 38.4. At dito naman po sa Metro Davao, halos 38 din po, nasa 37.8 degrees. Mga kaibigan, nananatili ring mataas ang mga actual felt temperatures natin. At actually, yan nga ay nasa extreme caution levels dito sa ating heat index. At ibig sabihin niyan ay maaari tayong makaranas ng heat cramps o heat exhaustion kapag tayo ay nabibilad sa sikat ng araw. At ito yung mga heat index na temperatures na ito ay nasa shaded areas. Kaya kung kayo man ay lalabas sa mga shaded areas, asahan po ninyo na mas mainit pa ang inyong mararamdaman na temperatura. Kaya naman kung kayo ay lalabas ay magdala na lamang ng payong o di kaya ay magsuot ng light colored clothes para makaiwas dyan sa mga heat-related injuries na inyong mararamdaman. Tapusin po natin ang bahaging ito sa pamamagitan ng 5 AM weather forecast ng Pag-asa, Ginoong Lois. Sa ngayon, matinding kaulapan yung nakikita natin dito sa may Mindanao area at kasama na rin dyan yung lalawigan ng Palawan. Ito po ay bunsod ng Intertropical Convergence Zone na inaasahan pa rin na magpapatuloy mga pagulan sa mga lugar na to. Dito naman sa Metro Manila, kasama na dyan yung mga natitirang bahagi ng Luzon. Apektado pa rin ito ng ridge ng high pressure area. At dito naman po sa Visayas, easterlies naman po ang nakakaapekto. Yung dalawang island na yan, malalaking island na Pilipinas, yung Luzon at Visayas, inaasahan pa rin yung mainit at maalinsangang panahon, bunsod o dulot po nitong range of high pressure area at ng easterlies. Ito namang ITCC, yung epekto ng ITCC, hindi naman po ito magtatagal. So babalik na naman po ang Mindanao sa mga susunod na araw na magkakaroon din ng mga pulo-pulong pagulan o pagkulog-pagkidlat. Mga kababayan, yan nga po ang ulat panahon ngayong umagang ito. Ang Intertropical Convergence Zone o ang ITCZ ay umiiral ngayon sa Mindanao at nagbibigay nga ito ng maulan na panahon dyan sa bahaging iyan ng bansa, bagamat hindi naman inaasahan na magtatagal ito buong linggo. Samantala, ang Metro Manila naman at ang natitirang bahagi ng bansa ay naaapektuhan ng ridge ng high pressure area at ng easterlies combined, at ito nga ay nagbibigay ng mainit at maalinsangan na temperatura. At sila rin ay makakaranas ng fair weather conditions, magkakaroon lamang po dyan ng partly cloudy to cloudy skies na mayroong pulo-pulong pag-ulan o pagkidlat pagkulog lalo na pagsapit ng hapon. Maraming salamat, Ginoong Lois, para sa lahat ng inyong ibinahagi impormasyon ngayong umagang ito. Mga kaibigan, kami po ay magbabalik matapos ang ilang paalala.
Worried kung nasaan ang package mo? Sa Air 21, worry-free! May real-time SMS updates kaya alam mong status ng padala mo every step of the way. Why worry? Pwede namang worry-free. Sa Air 21, sagot ko, padala mo. At yan ang latest mula dito sa Pag-asa Weather and Flood Forecasting Center. Please check our social media accounts and our website para sa latest weather information. Mula dito sa Panahon TV kung saan walang pinipiling panahon ang pagbibigay impormasyon. Ako ang inyong weather guide, Earl Figuracion. Balik sa inyo sa studio.